Greetings viewers, and welcome to Politalks. I'm Christian Jr. Cusado. And I'm Maticas Guevara, bringing you to our talk podcast titled Politalks. Let's talk about politics. Today, politics become more debatable for everyone. Sharing their thoughts, sharing their outputs, and of course, it became a sensitive topic as well. Of course, mayroon tayong iba-ibang opinion kaya dapat aware tayo sa ganong sensitivity rin when it comes sa ganong topics, no? But nakikita rin natin yung social media is sa mga tools today na malaking impluwensya ang social media para sa mga politiko at ginagamit nila ito para mas lalo makakonekta sa mga tao. So ngayon, paano natin makakonekta or how do we connect politics and popular culture? Kasi sa nabasa ko kasi, ang politics at popular culture tungkol ito sa mga artista or kilalang tao na nagiging politiko. Pero hindi lamang yan sinasabi rin, ito ay tungkol sa kaisipan ng mga tao. Kung titignan natin, ang politika ay di gagalaw ng walang mga tao. Kasi ito ay kumikilala sa kakayahan at sangkatauhan na mas makilala sa kanilang kakayahang makipag-isip. Hindi raw pala dapat bukso ng damdamin ng pinapairal. Pagkus, ang dapat mas pinag-isipan natin ang mga binibitaw natin ng salita o yung mga opinion. Dahil kapag hindi pinag-isipan mabuti ang ating mga sinasabi, baka magkaroon ng mga di magandang pangyayari. At dito natin ngayon may konekta yung kahalagahan ng politika at popular na kultura. Dahil mas nalilinang yung mga pag-iisip ng tao doon sa paloob sa kultura. Kaysa, turo natin sila na puro bukso lang ng damdamin ang pairalin. In addition, politics and popular culture depends on our accessibility to politics. Hindi ibig sabihin na kapag sikat ang isang artista o sikat na tao ka at artista ka tapos masok ka ng politika ay popular culture ka dyan. Oo, popular culture yon, pero hindi agad-agad, no? Sabi nga, hindi lahat ng politiko ay pare-parehas ang katangian at ang pagtingin sa mga tao. Dahil nagbubuo lamang ito ng mga kaisipan sa mga tao na sila ay pantasya lamang ang mga politiko na malapit sa mga sumusunod sa kanila. Pero at totoo, hindi man talaga sila malapit sa mga tao. Bagkus ibang pinagtatabuyan pa, di ba? Pag nakita natin sa mga rally-rally ata, no? Oo nga no, kaya pala parang malapit lagi ang politika sa mga tao, tapos grabe ang paghingi ng tao sa kanila. Example natin, Gar, pag may pangangailangan yung kapuspalad, naniniwala agad sila na matutulungan sila ng politiko. Ayon rin kay Allen Badyo, na magiging politika lang ang isang adhikain kung tutukoy ito sa pinaka-subject at mauunawahan ng lahat. Bukod pa rito, tinatalakay nito kung paano ang pag-access sa kulturang popular ay kaakibakit ng kapitalismo na humuhumog sa ating mga pananaw at pag-uugali sa modernong panahon. Exactly, Gar. No? Laki ng kapit when it comes to social media talaga. No? It can somehow shape public opinions sa paggamit ng plataforma para mas ma-promote ang certain agendas para mag-raise ng awareness din, no? Ang intersection ng politika at kulturang popular sa Pilipinas ay makikita sa pamamagitan ng pagsali ng mga kilalang tao, mga sports figure sa politika, no? Habang ang access sa politika at kultura ay naiimpluwensyahan ng emosyonal na apela sa halip na makatwirang pag-iisip ang ginagamit, no, na sumasalamin sa isang populis na estilong pampolitika. Diyan matatapos ang aming bahagi. Abangan sa susunod ng Politalks. Good day, listeners. The Politalks is back. I'm Michael Jan Diaklina and I'm with my partner, Angel Becaras, and we will share insight for today's podcast. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang mga kaganapan sa People Power Revolution or EDSA 2 noong 2001. Noong taon na iyan, isang batikang aktor ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas na si Joseph Estrada.
na pinalitaan ni Gloria Macapagal Arroyo noong January 20, 2001 dahil sa kaso na hinarap ni Joseph Estrada. Bagamat marami ang di sumang-ayon sa pagpalit ni Gloria Macapagal Arroyo bilang presidente, napagpasyahan ng Korte Suprema na ang patakaran ng tao ay ang kataas-taasang batas, kaya tuluyan nang napalitan sa Estrada. Simula nang maupo si Gloria Macapagal Arroyo, ang kanyang administrasyon ay nagdeklara ng Proclamation 1017 o kilala rin bilang isang State of National Emergency na naglalayong sikiling ang pagbatikos ng mga mamamayan. Ang proklamasyon na ito ay nagwakas sa mga nagrarally noon dahil pinatigil ang pagbibigay ng permiso sa kanila at bukod dito, legal din ang pag-aresto sa sino mang kumalaban sa administrasyon kahit na walang warrant. Bukod pa rito, nagbigay din ng kautusan ang Gloria Macapagal Arroyo admin sa Armed Forces of the Philippines na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan mula sa mga terorismo. Ngunit ayon kay Carlo Cielo, na tumaas ang bilang ng extrajudicial killings sa administrasyon ni Arroyo. Tingin ko rin, partner, na dahil sa proklamasyon na iyan, nagkakaroon ng negatibong konotasyon ang pagrereklamo at pagpoprotesta ng mga tao dahil sa kanilang nararanasang paghihirap sa ilalim ng administrasyon. Imbis na tignan ito sa positibong pananaw at bigyan ng solusyon ang kanilang mga hinanakit. Dahil dito, lubos ang takot na naramdaman ng mga mamamayan na naging resulta ng pag-usbong ng mga pelikulang romantic comedy at horror upang mabaling ang atensyon sa mga pelikulang bakbakan. Asong sinasabi mong since nararanasan ng mamamayan yung bakbakan or karakasan in real life, that's why ginawa nilang skip yung romantic comedy and horror film? Timbawa na lamang nito ang pelikulang On the Job noong 2013 na ipinakita ang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan sa loob ng politika. Pinapakita rin ang pelikulang ito ang impluensya ng mga nasa poder sa lipunan at kawalang pag-asa sa mga ordinaryong mamamayan na lumaban sa kanilang karapatan. Yes! Kagaya na lang kung paano manipulahin ng mga nasa posisyon ang mga ordinaryong tao sa panahon ng administrasyon ni Arroyo at kung paano nila ipinasawalang bahala yung mga opinyon ng mga tao. Dito na po nagtatapos ang pag-uusap tungkol sa isa sa pinakamalaking issue na kinakaharap ng ating bansa na may malaking epekto sa kasalukuyang sistema politikal. Mahalagang pag-usapan natin ang mga bagay na ito upang mas maunawaan natin ang kasaysayan na bumuo rin sa kung anong kinagisnan nating kultura ngayon. Abangan ang mga susunod na usapin dito sa Politalks.